Okay. Ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyo. Ito, pag-usapan po natin na ngayon ang nangyari po doon sa patawag ng NBI doon sa 18 ex-soldiers. 16 po doon ay ex-marines. Ang isa po ay ex-army. Saka yung isa po ay reservist sa army. Ngayong hapon, kapatid, Marianita, Catalunya, Junet. Mini Marie, watching from Likod sa Australia. Likod sa Australia. Okay. Sa Backspot TV. Tapos si Neo Dom, ayos ka attorney. Mini Marie, sir, good day. Okay. Ito po yung ating pag-usapan. Lumalabas po na dumating ang 16 sa 18 na mga dating sundalo sa NBI. Sa patawag ng NBI. Lumalabas na lahat na ginagawa nito ni Attorney Melvin Matibag na bagong direktor ng NBI ay politika lamang. Ang patawag, lumalabas po sa papel na dumating sa abogado ng mga Marines ay para i-verify lamang ang kanilang mga pagkakilanlan. Ano pangalan, ano bang sirkumstansya, saan ka nagsimula, kung sa anong yung mga serbisyo. Siguro na bilang Marines. At pagkadating doon, magtatanong na marami. So ngayon po, ang imagine mo kung nagreklamo, ang nagreklamo dito ay mga Marines. Sila ang complainant. Pag complainant ka, pag ikaw nagreklamo, walang karapatan ang pulis o ang NBI o ang piskal magpatawag sa iyo na imbestigahan pa ang nagreklamo. Ipalagay natin, parang may isang tao, isang babae nagreklamo ng rape. Pumasa ng papel sa ombudsman kasi ang nang-rape governor. Ang ginawa ng ombudsman, inutosan ng NBI, imbestigahan mo nga ito nagreklamo ng rape. Mukhang nagsisinungaling. Tama ba yun? Hindi po tama yan. Kasi kung may nagreklamo, ang magiging action ng ombudsman ay may sarili silang investigasyon. Dahil kailangan ay independyente ang ombudsman, hindi ito pwedeng gumamit ng ibang ahensya na madudungisan, malalagyan ng duda ang ginagawa ng ombudsman. Ngayon, inutusan yung NBI. Ang NBI, under yan sa Office of the President. So kung inutusan ng NBI ang Office of the President ng mga NBI, ay siyempre mababahiran ngayon ng duda kung ano ang ginagawa sa reklamo ng 18 dating sundalo. Ang reklamo po nila ay tumatayo sila bilang mga dating sundalo na nagrereklamo para sa bayan. Ang nirereklamo nila ay yung mga nilagay nilang pangalan doon na binigyan nila ng pera. Dinilibera nila. Kasama si Trillanes. Kasama ang 2 milyon na binigay kay Trillanes na ibibigay para sa International Criminal Court ng mga investigators. Sila ay tumatayo na nagrereklamo para sa bayan dahil pera ng bayan yun. Tapos anong ginagawa? Imbestigahan mo?
Mr. Remulla, wag nyo na po lukuhin ni Melvin Matibag ang Pilipinas. Ikaw, Melvin Matibag, napaka-traidor mong tao ka. Dati kang presidente ng PDP. Tapos ginagamit mo, napapagamit ka sa politika. Ang asawa mo na si Congresswoman Matibag ay inaakusahan sa flood control na corruption. Ano ang negosyo mo diyan sa NBI? Bakit mo tinanggap ang opisina yan? Paano mo imbestigahan ang asawa mo? Grabe ka. So ngayon, ang nangyari, sabi ni Atty. Baligot, pumunta ka ba rito sa NBI kasama si Atty. Topacio na abogado siya ni Mike Defensor para igalang ang sabina ng NBI. Pagdating doon, kalain mo, imbestigahan nila isa-isa bawat lahat ng mga marino. Andoon sila in good faith dumating. Hindi sila natatakot kahit anong tanungan nyo. Pero ang problema, lumalabas po na susususian ninyo, tatakutin nyo isa-isa para umatras. Kasi ang isa sa nireklamo dyan, si BBM mismo, yung pag-deliver mismo ng mga pera doon sa Ilocos. At ang isang nireklamo dyan, si Sandro mismo, na tumatanggap ng malita. Lahat ng mga congresswoman dyan, si Laila de Lima, hindi pa siya congressman, binigyan na siya doon sa Townhouse number 8, Townhouse number 9 sa Forbes Park. Tapos magreklamo, hindi daw siya nakatanggap. Punyeta. Yung Father Flavi na yan, sabi hindi daw nakatanggap. Tapos ito pala, binibigyan pala siya. Laging sa pagmi-meeting sa ICC, kasama siya. At binigyan din siya. Punyeta ka, Padre. Padre Punyeta. Dapat bawian ka ng award na Magsaysay Award kasi isa ka palang corrupt na pare. Tapos sino pa nagreklamo? Si Eduardo Anyon, na dating tao ni Duterte, nagtraidor na ngayon kay Duterte. Tapos sasabihin na hindi daw siya nakatanggap ng pera. Punyeta kayo. Sasabihin nyo ng mga sinungaling mga Marines. Pagkatapos, ito naman, si Trillanes, sampa pa ng kaso, punyeta ka. Paano nila? Sino sa inyo? At saka Marines ang nagsasabi ng totoo. Sinabi pa ng Marines na nagbibigay ng pera sa bahay mo lagi. Kahit pikit mata, kabisado ko ang bahay ni Trillanes. Lang matindi doon, nagbigay ng $2 million sa iyo. At ano ang paano pagbibigay? Ang pagbibigay po ay idinaan po yan sa Soler. Pumunta sila sa Makati, may contact doon kay Enrique Razon. Ang pera na 56 million na maleta, 56 million kada maleta, dalawang 56 million, paano ang diskarte mo para mag-convert mo sa dollars? Kunwari, pupunta ka kung magkaibigan mo si Enrique Razon na Soler na casino, bibili ka ng chips na sa halaga ng 112 million. Tapos laro ka kunwari, para ipakita na naglaro ka, pagkatapos, kunwari may talo ka 1 million, matindi. Tapos, kukunin mo na chips mo, ibalik mo, punta ka ngayon sa counter, ipapalit mo ngayon ang chips. Boss, palitan ko na, dollars lang. O, palitan ngayon ng dollars. $2 million ang ibinigay. So ngayon, ibinigay yun sa ICC investigators. Iyan ang akusasyon ng mga Marines na hindi ka maniniwala na magsisinungaling yan. Unang-una, bakit sila magsisinungaling? Ang pamilya nila, maliit na mama lamang sila. Kayang patayin sila. Kayang kasuhan sa kagaya na ginagawa ni Trillanes, kinakasuhan sila. Kinakasuhan ni Father Flavi, kinasuhan ni Laila de Lima, kinasuhan naman ni Eduardo Anyo, kinasuhan ni Katapang. Ang kay Katapang naman, sabi nila wala namang flood control sa Bilibid. Ang sabi pala ni Baligot, hindi lang po flood control ang pinanggalingan ng pera nito. Ang pinanggalingan po ng mga pera na yan ay klase-klaseng mga proyekto. Ngayon, kung bakit nasama si Greg Katapang, na siya po yung tinatawag na
hepe ng Bucor ay dahil ang budget na pera para sa pagkain ng mga preso na 35,000 ka preso pinapakain araw-araw ay binabudget. Imbis na ibigay ang pera para sa mga preso, kukunin lang 10 piso bawat preso. Ipunin, ibili ng maraming repolyo, ibili ng ilang lata ng sardinas, at iluto sa malaking kawali o kawa, tapos sabawan ng tudo-tudo, lagyan pa kuminsan ng noodles, at iluluto, marami, sa halagang 10 piso. Tapos papilahin ang mga preso, o yun, ang ulam mo, ulam. Tapos bibili pa ng pinaka buhaghag na bigas. Bigas na talagang lumang-luma na. So, in other words, yung 75 pesos na budget kada preso, magkano yan kung gastasin mo sa kada araw? Sa 35,000 po ang bilanggo. Kwentahin natin. Yun, sa araw-araw, ang kinikita dyan, sa pagkain lang, ay umaabot na 2,625,000 a day. Ngayon, i-multiply mo sa 1 month times 30. So, ito ngayon si Katapang, matapang magsampa ng reklamo, wala daw siya ninakaw. Pero ayon sa Marines, ito yung pera na si Katapang ay nagde-deliver ng pera papunta kay Saldico. 78,750,000 kada buwan ang tutunguhan nitong 75 pesos per day. So sabihin na lang natin dyan, yung 50 pesos per day na lang ang kinukuha. 50 million a month din ang binibigay. Kaya yan ang dahilan po bakit nabanggit ang pangalan mo, Katapang. So ano na ngayon mangyari nito sa kinakaso ng Marines? Hindi aaksyonan ni Remulla kasi nasasadlak diyan mga barkada niya. Si Akop na namatay na, nandyan din pangalan niya. So ano nangyari kanina? Ang gusto nila, takutin nila lahat ng bawat isang Marines. O ito ang nangyari kanina, ipakinggan ninyo po. Ito po nangyari kanina nang dumating ang mga Marines sa opisina ng NBI. Mabuti andun ang abogado nila, si Baligod at saka si Atty. Topacio. Ito po. Relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the appliance. But tell us, if you want to go beyond your deputization, just let us know. Of course not one. But yung background investigation and verification will also go beyond your name and so we will have questions for them pertaining to their So you are no longer limited on the ascertainment of the identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn statement. Definitely. Ito yung punto ni Atty. Baligod. Pinatawag kami rito base sa sulat ng Ombudsman sa National Bureau of Investigation na i-verify ang pagkatao ng bawat isa sa mga Marines, ex-Marines, o isa pang ex-Army at saka isang reservist. So, iyan lamang ang utos. So, kini-question. Ngayon ni Atty. Baligod, yun naman dapat. Bakit isa-isahin yung interviewin ang bawat isa?
Ang gusto nila, tatakutin nila bawat isang Marines. So yan po, pakinggan pa So natin. that's your We will direction. be limited to that only. Which We will was- be limited to the sworn affidavit submitted before the ombudsman. Yes, that's my Will you be ma'am. allowing us to do that? Yeah, Objection to the, no. Ang worry namin is your authority as deputy of the ombudsman. Right? Nasa inyo. But if you want to dwell beyond the identity of the affiance, then let us know. Ang punto sa argumento ni Attorney Balikod, ang binigay na kapangyarihan sa ombudsman ay alamin lamang mga pagkatao nila. Walang authority na binigay ang ombudsman kung natanungin pa yung mga tao patungkol sa mga kinwento na bawat maleta. Ganun na kasimple. Siyempre nagtataka at nag-alala din ito si Attorney Baligod na politika naman ang gagamitin at tatakutin ang bawat Marines. Yeah, we are letting you know now. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am on the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. but yeah, just to be clear, no? They are not suspected of committing any offense, no? So hindi po ito Stand mo pa. Bulok ka. Ano pangalan mo? custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation. Hindi nga tungkol sa investigation, pero tinatanong mo niya, ang oras na may salita, kakasuhan nyo? Sa kasuhan nyo ang perjury? But just the same, if you want to be present when your clients are interviewed, you are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir. No? Because no less than the head of your office is ubiquitous in media. Oo, si Melvin Matibag, na boss ninyo. Paano pa-interview sa media kung ano nang pinagbabanggit, sinisiraan ng mga Marines? Already saying that 4 of the people are not in fact Marines. Sinisiraan, hindi ng mga Marines ang 4 yan. 8 of them were not in fact employed by Ay, hindi daw ang 4 na yun, hindi daw in-employ ni Saldico. Saldico. And he even said a lot more. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of the Pakinggan nyo yung mga akusasyon ni Atty. Melvin Matibag na hepe ng NBI laban sa mga matatapang na Marines. FBI Director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's Akusasyon niya, nagsisinungaling kayo kasi 14 lang daw Marines. Ang iba ay hindi na Marines. Yan ang unang akusasyon ni Matibag. Kagago talaga Matibag na to. allegation already. And he is citing intelligence information given to him. He also said there was a general belonging to class 75 of PMA. Ano sabi pa na may class 75 na PMA general na nagre-recruit sa mga yan. Totoo ba yan o hindi? Mga kwento na walang laloy. Recruited this 18 and they were only employed for 2 years. Nagsalita pa for 2 years ha. Nagigiba talaga. Alam mo na na pinoprotekta ni Matibag si BBM kasi napabanggit si BBM doon. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied Sinungaling talaga. Ubo din sinungaling to Matibag na to. something venal or something corrupt on this 18. He said, these 18 have executed their affidavit because of economic reasons. Sinabi dahil na nag-hiccups na. Nagugutom na daw Marines kaya gumawa ng reklamo. Klase to si Matibag to. Na wala daw silang trabaho at wala silang kita, hirap sa buhay.
At gusto palabasin ni Matibag na binili ang mga 18 Marines na binili nito ni Attorney Baligod. Grabe, no good, no good. Resign ka, Baligod. Baligod, Matibag. Next, may sinabi pa siya na we verified the flight detail of airtaxi.ph. Sa air taxi naman, binirify daw ni Matibag, sisiraan na naman yung mga Marines na hindi daw totoo yun. O anong sabi ni Kwan? Anong sagot ni Baligod? According to the certification given to us, there was no flight to Ilocos Norte between 2023 to 2025. Yan ang sinasabi ni Matibag. Wala namang eroplano ng lumipad 2023 at 2025 papuntang Ilocos. Yan ang sinabi niya. Gusto niyang pasinungaling na sinungaling itong mga Marines. But the affidavit says it was in 2022. Bakit kayo ang affidavit ay sinasabi ng Marines na nag-deliver ng pera gamit ang eroplano o helicopter papunta sa bahay ni Bongbong Marcos ay 2022. Nangyari, year 2022. Tapos ito si Melvin Matibag, nag-press release siya, wala namang records sa kaap na may lumipad na eroplano. Ang tinutukoy niya pala, year 2023, 2024, tsaka 2025. Pero yung paglipad ng mga maleta papunta sa bahay ni Bongbong Marcos sa Ilocos ay nangyari pala 2022. Kaya andyan makita mo kasinungalingan ni Melvin Matibag. Did he skip the 2022? So, I think the director, and I'm sure you will follow what the director is saying, because I know Attorney Raimundo that you are very close to the new director. Ayan Raimundo, Attorney Raimundo pala ha. Sir, let me just finish. No? So my concern as a party involved here is that you subpoenaed us to ascertain the identity of the 18. Now you are telling us you want to go beyond the identity of the Ang sapina ay para alamin lang kung sino-sino itong mga 18 na ito. Pero ngayon, gusto pa tatanungin isa-isa. Yes. So, under what authority are you trying to do that? Isa pa, sila ni Atty. Baligod, di mga Marines, ang nagreklamo. Kung anong sinumiti na sa reklamo, i-dismiss niyo ang reklamo na lack of evidence. Wala kayong karapatan na o sisain pa sila kung ano ang isasabit nila. Pwede kang magpadala, remolya, kay Atty. Baligod, oy, add evidence. Ganun lang kasimple, tapos gagawa siya na magdagdag ng ebidensya. Hindi na patawag niyo para ano pa. First time lang ito nangyari na ang nagreklamo, halimbawa, nagreklamo ng rape, ipasampina mo nagreklamo ng rape. Dahil ang nireklamo ay presidente. Anong klase ito? Saan ka, Jesus Christ? O Allah? Saan ba? Paano ba ito mangyari ito sa ginagawa ninyo? Saan papunta Pilipino na magrereklamo na totoo? Yung wala na nga kaming alam kung paano namin babawiin mga malita na napunta sa inyo, mga punyeta kayo. Because you are limited by the deputation by the Ombudsman. And if you want to get into the details, the Ombudsman already sent me a letter requiring us to perform a positive act of supplying additional information, etc., etc. So, my worry now is Ombudsman will conduct a factual investigation. NBI will also conduct its own factual investigation that is beyond the deputation of Ombudsman. And you know that the law fronts on two agencies investigating the same factual issue because of the danger of two agencies coming out with different results. That is what the law prohibits. So that's why, with due respect, sir, Attorney Raimundo and ma'am, no? Let us limit our exercise now to conform with your subpoena. But if you want to dwell further, send us the proper subpoena so that we can also bring the
the affidavit, the pictures or videos attached to that affidavit, and some other evidence that you may require. But for now, I'm afraid that we cannot provide any answer to you that is beyond the identity of the 18. Thank you po. Thank you. Are you finished? Sige, let me just, respond briefly, Ma'am, may I just make a manifestation so you can respond to both of us at the same time? Go ahead. Matapang to si Atty. Topacio. Sige. Attorney Raimundo, we are here lest anyone think that we have something to hide. That's why we are refusing. Let me give you the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. Thank you, sir. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Pinapoint out ni Atty. Topacio, kinikilala namin at ginagalang ang NBI bilang isang institusyon at tinitingala namin ito bilang isang magagaling sa pag-imbestiga. At dito rin ako nanggaling, ibig sabihin naging NBI din siya. At ang may problema nandito ay sapagkat ang nag-appoint ang inyong utak, ang ulo ninyo, si Matibag, ay politika nag-appoint, hindi karir. Ngayon ko lang nalaman kay Attorney Baligod na meron na palang sabina o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong sabina na ito at yung sabina roon, dala-dalawa. Kayo, deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate not only the 18, but my client and the other persons involved here as well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse, because the limits of your power are only within the four corners of your deputization, as Attorney Levy correctly stated, ascertain the background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is fairly well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. That those are tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not. Taktikay na pananakot para yung mga Marines ay hindi na sila tatayo testigo. Consent to that custodial interrogation or not, because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Huwag na tayo maglukuhan, Panyero. Natakot nyo lang kami. May question kayo, you're here. We are not. He's here now. You ask him. Tapos. Okay. Thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity of the men and women in the NBI. So you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. All right. Narinig namin yun eh. Also, I just objected to the use of the word. Sabi siya na ina-assure niya na patas na sila. Pero, Atty. Raimundo, you know that they are the complainants. Ang iniimbestigahan mo, complainant, saan ka makikita niyan? Ang nagreklamo, imbestigahan mo. Dapat, ang iniimbestigahan mo, yung nirereklamo. Grabe. Dapat, ang problema pa nito mga, ang problema nito mga kadidiis. Mga kadidiis, ang problema pa rito ay wala namang nagreklamo sa mga nireklamo. Ang ginawa, si De Lima ay nagsampa ng hiwalay na reklamo, libel. Si Father Clave ay nagsampa ng hiwalay na libel. Si Trillanes nagsampa ng hiwalay na perjury at libel. Si Katapang nagsampa ng hiwalay na libel. Si Eduardo Anyo nagsampa ng hiwalay na libel. So,
Sila po ang nagreklamo dito laban sa mga binabanggit ko. So wala po kayo, you are out of place. Bakit ang iniimbestigahan ninyo ay yung mga taong nagreklamo? Hindi ba dapat ang nirereklamo para sa halimbawa, rape? Ang imbestigahan nyo yung nirereklamo ng rape. Ang nirereklamong pumatay. Bakit inyo ang iniimbestigahan nyo yung nagreklamo na may nagnakaw? Ang totoo kasi dyan, ang mga nagnakaw na imbestigan, ipakita natin kung sino-sino sila. Kaya sila ganito kasigasig. Gusto nila protektahan ang mga binanggit na pangalan na nagnakaw. Ganun lamang po ang ibig sabihin niyan. Pero mamaya, pakita ko pangalan ng nagnakaw, pakinggan muna natin si Atty. Raimundo. Interrogation, as I said earlier, hindi po ito interrogation. The individuals subpoenaed today are not suspected of committing any offense. They are subpoenaed as witnesses. And so what we Saka makita sa pinatest witnesses. Yung nagreklamo, nagbigay na nga sila ng kanilang reklamo. May sinumpang sa license. Tapos, ano pang silbi? will do is an interview. Okay? Now, we are interviewing them individually for efficiency, to save time. But of course, if Attorney Baligod so chooses, he can accompany the interviewees one by one. We just have to schedule it today. But let me just reiterate that, that we are impartial here. We're just following where the evidence will lead. Okay? So, about the deputization from the Ombudsman, siguro we would just disagree with your assertion na it's limited to simply the identity of the subpoenaed individual. Mag-disagree. Anong reason mo? Hindi ka pwede mag-perform ng mga bagay na hindi inutos sa'yo. Hindi po, so the background investigation and verification includes the contents of the judicial affidavit, and other matters. So the NBI has plenary powers to investigate. We've been Plenary powers to investigate. Saan ka nag-aral ng law school? Kung anong inutos na sa'yo, yan ang pagpagawa sa'yo. deputized by the Ombudsman to investigate, and we will do just that. But if you're telling us that you're objecting to answering questions that pertain to the contents of the judicial affidavit, and other matters, then that's noted po. Ang problema sa Atty. Raimundo, walang complainant laban sa kanila, kaya hindi ka pwede mag-investigate sa kanila. Nagreklamo ba si BBM? In fact, si BBM ang nireklamo nila. No? But if it's still okay with you, we'll still proceed with the interview. And then if there are any questions given during the individual interviews that you object to, then you can say so. Pwede yan. Overbroad. Sige, manat. That's my point, sir. Nululuhan tayo rito. It says your authority is to conduct background investigation and verification. So whose background are you trying to investigate? Isn't it that the affiant's background is the subject of the subpoena? Because you cannot conduct a background investigation on the facts alleged in the affidavit. It's just a wrong choice of word, if I may. But we are willing to answer your questions. No problem with that, sir. But as I said, I am also, as a lawyer, who believes in the integrity of the institutions that we must protect. What happens now if you will have your own factual report and Ombudsman will also have its factual report? We will submit our factual report to the Ombudsman. Exactly, sir. So why this duplicity in the exercise when Ombudsman itself also will conduct its own factual investigation? Sir, you're questioning the wisdom of the Ombudsman there. We are just following orders here. We've been instructed to conduct these interviews. That's what No, we sir, do. I think it's too far. A conclusion that I am questioning the wisdom of the Ombudsman. What I'm just saying is, you sent us a subpoena.
and we complied with your subpoena. We appeared here, believing that the purpose of the subpoena is to conduct background investigation. Had you informed us that you will dwell beyond the identity of the affiants, then you could have prepared also. Because I'm sure you will be asking, number one, where did these photos came from? Who took the photos? Where is the original of these photos is stored in your computer equipment, right? Those will be your logical questions. Number two, who recruited you to execute your affidavit? Do you want to answer that now? Okay? Yeah, we are ready. No? Number three, you would want to say, is there anybody were you paid to execute this affidavit? Those will be your questions. Diba? Who is now providing for your food, for your security, etc. Since when were you employed with Zandico? Who is this general belonging to Class 75 that director had been saying recruited you? We are ready to answer all of those. With So, due sir, respect. what do you suggest so we can proceed to that? Good questions. Maybe you can answer them. Yes, I can. If you want. But as I suggest, as What I do you said, suggest, sir? as I said, So at least we can come to an agreement. yes, you send us another subpoena so that, you know, you will be asking where is the original of this picture. They don't have it with them because they were not told to bring it with them. We can always issue another subpoena. No? Just because we issue the subpoenas for today does not mean we're precluded from issuing one or two in the future. Exactly. So we can agree for now, we can establish their identity. The director is saying 4 of them are not Marines. Are you ready with our identity documents, sir? Yes, even their serial number. All right, So, that's good. yes ma'am. So identity first, and then if you want to go further, send us subpoena so we can also be prepared to respond to your questions intelligently and promptly. Diba? Kasi pag mag-question kayo ngayon, asan yung original nito? Eh, hindi namin dinala. Sir, what do you exactly suggest so we can come to that agreement? Okay, ma'am. The Wow. wordings, exactly. If you want, we can work it out. Ayan, at least nasita rin sila ni Attorney Baligod. Very good, Attorney Baligod. Very good, Attorney Topacio. At least dinipensa nyo yung ating mga magigiting na mga Marines. Pakinggan natin itong tarantadong ano. Ipakita ko muna sa inyo. I-refresh natin sa memory natin kung sino-sino itong mga tarantado na nagpatawag sa Marines. Ito po sila, mga pinangalanan na nakatanggap ng male-maleta. Ito. Ayan. Ito po yung affidavit ng mga Marines. Kami, ibig sabihin marami sila. Sinasabi si Orbilio, si Galapon at iba pa. Ito, marami yan. At binabanggit nito, at yung number, ano to? Itong binabanggit na nakatanggap ng pera na binigyan, na utusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressman at congresswomen na naalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. O palagi namin silang nakikita kapag nakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa House of Representatives at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8, Unit 9 ng Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Sila ay mga sumusunod. Letter A, si Benny Abante. Binigyan ng pera doon sa House of Representatives na opisina niya at saka sa townhouse sa Polo Club sa Forbes Park. Matindi si Benny Abante. Ang kasunod ito si Romeo Acop. Tinabunan na lang nila. Kasunod si Adyong Zia. Nakatanggap ng pera doon sa House of Representatives. Kaya Zia Adyong Alonto, huwag ka nang magmaang-maangan. Tapos si Jose Alvarez, congressman ng Palawan, sa Forbes Park
House binigay. Tapos si Jojo Ang, yung Ilonggo na taga Iloilo, sa townhouse siya binigyan. Si Barunda, Julien, congresswoman ng Iloilo City, sa townhouse binigyan. Si Ace Barbers, congressman ng 2nd District ng Surigao del Norte, sa townhouse binigyan. Si Cheng Bernos na congressman ng Abra sa House of Representatives binigyan. Si Cheng Bernos ay isa ring gambling lord. Tapos si Arlene Brosas ng Gabriela na party list na representative ay binigyan sa House of Representatives at saka sa townhouse. Tapos si Franz Castro binigyan ng pera doon sa House of Representatives at saka townhouse. Si Joel Chua doon sa House of Representatives. Si Manix Dalipe doon sa House of Representatives. Si Leila de Lima binigay sa Polo Club Townhouse pagkatapos ng meeting niya kay Saldico, kay Ed Anyo, at dating Speaker Martin Romualdez. Kaya wag ka na magmaang-maangan, Leila de Lima. Sunod, si Dan Fernandez ng Santa Rosa binigyan ng pera sa House of Representatives tsaka sa Townhouse. Ito pa. Si Janet Garin ng Iloilo ay nakatanggap doon sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Don Gonzales ng Pampanga, Arayat, ay nakatanggap doon sa Townhouse. Si J. Kong Hon ng Zambales ay nakatanggap ng malitang pera doon sa House of Representatives at saka sa Townhouse. Si Jervin Luistro ay nakatanggap naman sa House of Representatives. Si Raul Manuel na isang makakaliwa, kabataan party list, ay nakatanggap din sa House of Representatives tsaka sa Townhouse. Putang na talagang kung mag-convert kayo, kala nyo mga santos pala kayo, ha? Congresswoman Franz, Congresswoman Arlene Brosas, kala ko ba naman mga ano kayo, hindi corrupt, tumatanggap pala kayo ng pera. Si Paulo Ortega ng La Union, tumanggap naman sa House of Representatives. Si Joseph Paduano ng Bacolod, in Negros Occidental, nakatanggap din sa House of Representatives kada Thomas. Siguro malaki binibigay sa kanya kada makontempt. Si Mr. Contem, kada contempt, bayad sa kanya. Si Stella Kimbo, nakala mo, santo, ay teacher Stella pa daw siya. Teacher, magtuturo ng pagnanakaw, nakatanggap doon sa House of Representatives, sa Townhouse at saka sa kanyang bahay, pinadala. Si Romualdez Martin sa kanyang bahay at saka sa Townhouse. Si J.J. Suarez sa House of Representatives sa Townhouse. Si Erwin Tolpo sa Green Hills Village sa House of Representatives. Doon congressman pa siya. Putang ina ka talaga. Grabe kayo. Iba pang delivery. Si Bernard Tubi ang nagdala. Sinama siya ni Saldico na mag-deliver ng 5 large size na maleta sa bahay ni na Bongbong Marcos at Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Si Sandro Marcos ang nasa bahay nila noon at siya ang tumanggap. At ilang oras ay nakalipas ay dumating na rin si BBM at Lisa. Gumamit kami ng eroplano na may tatak na airtaxi.ph. Lumapag kami sa Lawag City at nagland travel papunta sa bahay nila. Nag-overnight kami doon at may mga pictures ako na kasama si Bongbong Marcos at si Sandro Marcos. Ang galing naman dito ni attorney. Talagang ito po kasi mga trial lawyers kagaya ko. Hindi namin binibigay ang lahat ng ebidensya. Ibigay ko kayo ng halimbawa. Ang ginawa dito ni attorney Baligod, kasi ano siya, trial lawyer. Sinabi niya na nagdala ng pera pamamagitan ng eroplano airtaxi.ph. Pero hindi niya nilagay kung kailan. Kaya ang nangyari, nagkunwari pa si Bongbong Marcos tsaka si Sandro. Hindi totoo yan. O bakit hindi totoo? Ito po yung certification ng airtaxi.ph na mula ng 2023, 2024, 2025 ay wala kaming lipad papunta sa Ilocos. Anong nangyari? Ang ebidensya pala ni Baligod na hawak nila,
Sir, 2022 po, ito po ang aming 2022 kami nag-deliver. Ayan, ganun po. Pinahalimbawa ko lang kay Benmar Huerte kung gaano kagaling ang mga abogado na trial lawyer. Okay, number 46. Nagbaba din kami sa Siwa Open ito na Marine at iba pa, no? Ng 2 medium-sized na maleta sa basement 3 ng Horizon Homes sa Shangri-La. Ito nagbaba at kinuha ito ni dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Nako, Amina, mataid ka, mambo. Pero miya kadudo. Ha? Maganda. Bilib, crush pa naman kita. Kaya lang, ito lumalabas na magnanakaw ka rin pala. 47. Si retired General Gregorio Katapang, Bucor Chief. Siya naman ang nag-deliver. Ay, siya nag-deliver. 8 maleta. At large at medium sizes kay Saldico doon sa BGC Shangri-La. Gregorio Katapang, ito po yung kinikwento ko kanina na nanggaling sa mga budget ng pagkain ng mga preso at binigay mo doon. Tapos number 48, nag-deliver din kami si Gumban at sa iba pa ng mga Marines. Kasama si Mark Tiksay ng 8 maleta, 1 small at 7 medium sa bahay ni sino to? Anyway, so yan ang nakita. Sinasariwa lamang natin ang pagpapadala ng pera. Ladies and gentlemen, ito na po ang nangyari. Yan po ang pananakot na ginagawa nila. Ang objective nila ay para takutin na huwag na magsalita. Natawa ka sa akin, talagang crush ko naman talaga si Amina Pangandaman. Mataid. Pag sinabi mataid sa salitang Maranao, maganda. Mataid na babae si kanyan. Marunong ko magsalita ng Maranao kasi gumraduate po ako sa Marawi, sa Mindanao State University, Marawi. Ay, ito na po ang sinasabi ko. Anong mangyari dito sa kasuhan ito? Anong mangyari? Antuna, so, gano ba kantano iman to? Mapaalaho akbar na lang tayo. God is great. Let us invoke the help of God sa ganito. Magbasa lang ko ng konti, si Nidwan Ice Attorney, Mimi Marie, sir, good day. So, watching from Likod, Australia. Baxpot TV. So, si Marianita, si Mimi Marie. So, Bobby Cortez. Melinis J. Okay. Maya Pagkat Panapon. Si Aldrixers. Shout out po, Attorney Doc Toto, watching from Cotabato. Sa Cotabato City. Ako'y isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Siyempre, taga Cotabato ako Sabi na itong isa, wala na mangyari. Disbarred. Spell it correctly. Ano kung disbarred ako? Nag-disbarred ako kasi nag-post lang ako sa Facebook ng isang reklamong plunder laban kay Dinan Hernandez. Dinan Hernandez! Traidor ng South Cotabato. Dati, kumampanya siya, tumakbo sa 2025 election at tinira niya si Congressman Peter Miguel dahil pumirma si Peter Miguel sa impeachment laban kay Sara Duterte ay huwag na siyang iboto. Anong nangyari? Ngayon, siya naman ang bumoto. Na-impeach si Sara Duterte at bumoto pa siya na ibasura ang impeachment na reklamo kay BBM. Anong klase ka tao? Dinan? Maayong gabi sa pinanangga namon nga bag-o nga mayor, si Bing Pabi Alafer. Bing, balitaan mo ako kung ano mga unang project mo as mayor. The first lady mayor of Coronadal City, South Cotabato. Binabati ko rin si Vice Mayor Esther Marin 14. Okay.
So, BCBs, good day, Dr. Toto, Terzo Caballero. Yan si Sir Toto, bakbakan mo yan sila. Tommy, lahat ng katangian ng demonyo ay taglay ni Marcos. Pag magnanakaw, pag sisinungaling at pagbabayad sa mga troll at para ipagtanggol. Ano bang yung mga vlogger na mga kakampi ni BBM, kagaya ni Insurrecto, kagaya kay Bloodcaster, lahat ng marami sila. Alam mo yung mga viewers nila, puro trolls. Ang laki ng viewership na, puro trolls. BCBs, gusto ng NBI at Boeing, gusto nila separate affidavit para takutin. Takutin talaga nila yan. Marilyn Bundok, magaling kasi, trial lawyer kasi si Baligod. Kumbaga pinapapain sila. Kaya kung masamang abogado si Baligod, at tawag sa kanya Balibad. Galaxy, good morning po. Tuloy-tuloy. Watching from Singapore. Si Digunggong, maupa. Maupo si Sinday Sara, 2028 pa. Balay mo. Marin Bundor, kina Doktor, Bisi Press, BCBs, pakitang gilas. Kaagad si Matibag, para good dog. Bulldog, good dog. Digunggong, abangan na lang natin kailan maupo si Sinday Sara sa Senado for impeachment. Sigurado mananalo na yan. Hindi na kayo mananalo. Sa Norbial Panta, grabe pala. Ang mga witness ni Insurrecto, si Madriaga, ay, bubok! Ay, sinungaling! Madriaga, sinungaling! Tapos, Jobin Saison, hindi kayo nagtatagumpay, manahimik kayo, pasakop kayo sa gobyerno. Grace Laurio, live din ngayon si Atty. Insurrecto, ay tinatalakay si Madriaga na sinungaling! LBP, mga bigas ngayon sa palengke, mga dilawang kulay, sigurado sa mga warehouse ng NFP galing. Si Kevin Jan, alam nila lahat ng detalye kung paano i-deliver ang mga bilyones. Baliktad pa ng NBI, wala na kwenta ang pamahalaan natin. Imbis palakasin ang sangkatauhan para maraming ang magsumbong sa otoridad, sa mga krimen, ngayon takot na ang mga tao. Ganon nga nangyari. Candida Selbinger, iba na ang Pinas. Mga magnanakaw, kriminal, drug lords, rapists, terrorists, ay malayang at di na makukulong ang makukulong mga inosente. Tapos Ernest Tivera, sindikato sila, magkasabwat silang lahat. LVP, tiwala lang tayo kay Atty. Baligod, siyang magpakulong siyang nagpakulong kay na pulis. Tama po kayo. May tiwala ko kay Atty. Baligod. He is not balibad. Taong bayan lang talaga ang kakampi ng mga Marines. Mary Jane Enriquez, tiyaga lang po. Padami na viewers mo, Sir Toto. Salamat po. Lindo, sa Galaxy, sa panahon ni BBM, usa na ang Bendalo. Uso na pala ang Bendalo. Linda Arsino Rogers, unfair. Norbial Panta, ang laban ng 18 brave men ay laban din natin. Pag ito'y hindi natin suportahan, magiging normal at mas garapal ang gobyernong bangag. Kawawa ang kinabukasan ng mga anak natin. Kaya ang tawag natin sa mga 18 Marines, brave heart! God Torres, putang inang bangag at adik sa cocaine na gobyernong makangiwing, magnanakaw. Mike Villanueva, ikaw tanda, kausing, what is the logic of giving Cindy Lima paper? What is the logic? Bibinigyan nga siya Pinangangatawanan po ng Marines sa tumanggap si Leila de Lima. Mike Villanueva, bakit wala sa listahan? Meron po sa listahan si Joel, si Jinggoy, iba yon. Iba naman ang nabigay sa kanila. Iba naman kaysa kay ang binigyan nila. Grace Laurio, live din ngayon si Atty. Hayaan mo siya mag-live. Ang pinapromote niya si Madriaga na Tikalon kung tawagin. Galaxy, nabusog pa sila sa mga maleta. Susil Don, ayaw. Pao Duterte kami sa Visayas. Huwag kang magkamali. Sirain ang aming Inday. Inday dito. Inday! We'll always
Love you! Ang man, wala na kayo masaan sa gobyerno, puro kasinungalingan na lang pinapairal nila. Mike Villanueva, is it? It is the right of those affected to file against the Marines. Eh bakit walang nagsasampa ng kaso sa NBI? Sa ombudsman? Ang reklamo lang nila, libel, hindi mananalo ang libel nila. Ipaliwanag ko sa hiwalay na vlog. Mike Villanueva, ang 805 billion pesos katumbas ng, ay, napaliwanag na yan. Kayo talaga na magdedepensa sa mga kawatan, ay kawatan din. Ha? Kaya dapat kayo. See, okay, lovely girl, I stand for the truth with 18 Marines. Kasi sila na lang ang nagsasabi ng katotohanan. Ang laban nila ay laban ng taong bayan. Tapos, Grace Lario, live din ngayon si Intorizo. Hayaan mo si Insurrecto. Mike Villanueva, it is physically and mathematical impact. Ay, nagkwento ka naman mathematical. Do you know math? You do not know math? Huwag ka maniwala kay Lacson nga. Bababa ang grado sa math. Crisel author. Bakit di po sila pwedeng kasuhan attorney ng Supreme Court? Ang NBI, pwede po magsampay sila. Abangan nyo na lang. Matapang yan si Topacio, tsaka si Baligod. Lovely girl, yung iba is, oo, hindi sila Marines, pero mga ex-army. Yung dalawa, ex-army. Ariel Villacentino. Ay, kamag-anak ko pa to Centino, Matatapos ang paghari-harian nyo, hindi lahat ng panahon nandiyan kayo sa inyong posisyon. Sa 2028, pag-upo ni Sara, walis kayo lahat. Alam mo, pag naalala kong walis sa salita, yung kalaban natin na China, mayroong drone. Ang Pilipinas, may walis. Maraming walis. Tabi-tabi, walang takot si Marcos sa Diyos, hindi siya naniwala. Paano matatakot? Hindi naman siya niniwala na may Diyos. Kaya hindi natakot sa Diyos yan. Grace Lario, kay Madriaga, wala yan. Hindi, walang ebidensya si Madriaga. Imbento lang yan. So, Calroy, Bukal, Galaxy, grabe sindikato na talaga. Gemaliero, Doc, Mistisong Marcialo, ang galaw ng NBI. Gilbertson, Cornelius, Pierre Doc, ang puso, ingatan mo kami. Ang nanod, sumasakit din puso namin. 18 Marines, go, 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 go! Hasil ay salute sa mga magiting na mga ex-Marines. Si Tommy hindi ko akalain na isa sa isang bansang majority Kristiyano-Katoliko, may isa pang presidente na demonyo. Yan. Galaxy, ang sinungaling, ang kapatid ay magnanakaw. Tommy, sana man hindi na parusahan ng Diyos ang bansang ito sa pagtanggap ng mga Kristiyano sa ginagawa ng demonyong Marcos. Then, Don Tarangas, nilabas ni Mans Carpio, asawa ni BP, 300 billion ang budget on this occasion, 150 for defensor. Ay, hindi totoo yan. Saan kukuha ang Duterte ng pera? Kwento yan ng mga Don Tarangas na wala kayong ginagawa. Ay, mag-invento ng kwento para lang madipinsan ang nilaban sa inyo. Paano mo sabihin na magsinungaling ang Marines? Anchor, Channel TV, ito si Mike Villanueva, dugyot, Duterte hater. Kayo mga DDH, Duterte, diehard Duterte hater. Octavio Saib, bumabaha na talaga basura. Hassel, BCBs, sino pa? Sila Niels, Salcedo, Kadiri, mga DDS. Hoy, mga DDS, mga matalino kami. Ikaw na mga bobo. Lahat ng mga hindi DDS ay kakampi ni BBM. Ganun ako, mga magnanakaw. So, dalawang grupo na lang ngayon. DDS, magnanakaw. Yun lang. Pag hindi ka DDS, magnanakaw ka. Amara Timberline. Tama, buang ng mga admin ni Marcos. Kasi lahat ng department talaga pinagtakpan nila si Bangag. Eladio, Socorro, Junior, Tamsak, Jonal Praga, Brad Bear, classmate, Sang Hinablusco, siling-sang Hinablusco nga Marines, mga taga Carpenter Hill, Marvel, at taga Carpenter Hill si Sergeant Gutesa, Balinte, din ka na subong, Sergeant Gutesa. Basta Ilonggo, Tikaron. Monte Mormoro,
18 sundalong kanin, bistado na sa NBI director, matibag. Libag talaga, tibag talaga to. In its mon, lahat ng mga nagbablak sa katotohanan ay babayaran nitong si Junior at Martin Luther King. Martin Luther, L-O-O-T-E-R, Martin Luther Romualdez. Dennis Quezoro, hindi naman po iniimbestigahan, kundi sinampahan ng kaso dahil may duda na nagsisinungaling. Palusot, no? Boss Bell, sayang paghanga ko sa iyo, anyo, kala ko, you're man of principle. No, hindi. Principle. Principle, F-A-L-L. Katagay, lahat ng ahensya ng gobyerno, sindikato na. Arlene Carna, ang balak ng NBI, bilhin ang mga marine o takutin. So, BCB, strategy ng sindikatong admin ay to discredit the credibility ng mga potential witnesses ng historic corruption na sila ang nag-benefit. Rolando Algar, parang mga nasa Quadcom lang, section doon. Wow, ha? Marcos, ang tanga dito. Zaria, Azar, naiyak, DDS booking. Bakit kami iiyak? We are DDS. Kevin Jan, yes, dapat po ang nireklamo. Dapat ang imbestigahan, hindi yung nireklamo. Ay, di yung nagrereklamo. Bernard Huerte, meron kasi inconsistency. Ay, walang inconsistency. Kwento mo lang yan. Deliver. Bakit? Tapos kalagay, only in the Philippines. Arlene Carna, I think ang gobyerno ngayon sa Pilipinas si sindikato. Tommy, wala na ang bansang ito, pati ang mga nagpapalaganap ng salita ng Diyos, wala na. Pati saan ka ba na makakita ng pastor na demonyo, si Pastor Abante, Hazel Ice, napaka-bad example ng mga taong ito na nasa gobyerno ng mga nasa mga kabataan. Tanton, daming bubong naging prosecutor. Hazel Ice, na may pumasok na troll with the cost. Ben Marwerte, parang mas marami ang alam ni Atty. Baligod kaysa 18 na Marines. Siyempre, in-interview ng lahat pang iyan. BCBs, let's check. Shoot the message and not the messenger. Pesting Jawa. Itong bangag na administration. Generally, pesting Jawa. Gobyernong ka, wala sa ginawa, puro magnanakaw. Ninyo, Zedlab, masyadong halata ang gusto nilang cover up ang mga magnanakaw sa pera ng bayan. Galaxy, pare-parehas sa silang sinungaling. Shame on them. BCBs, paano lumabas ang katotohanan kung hindi imbestiga? Nakakaya talaga ang BI. Lilibet, liars pa more, sindikato, cover-up agents. Okay, Helen Baguio, hello po. BCBs, Lacson, takot din mag-imbestiga. Ben Marwerte, spokesperson para si Atty. Baligod. Baligod, hindi Baligod. Yung sinasabi ni Atty. Yan din ang mga sinasabi ng Marines. Siyempre, kliyente niya. Ano ka ba? JB, Smin. Pilit harangay ng NBI. Wala yan. BCBs, Ben Marwerte, sino pa? Soothing and meditation. Iyak na si Trump. Talo sa gira kontra Iran. Presyo ng langis, lalo pang taas. Tayo ang talo. Kasi ang sa sunod, mahigit 100 na sunod na linggo, ang presyo ng gasolina. .com, only in the Philippines. Tapos, Ben Marwerte, okay, sino pa? JJJA, si Remulla at mga NBI na yan, abogado de Maleta. BCBs, ayaw nila mag-imbestiga. Ben Marwerte, sino pa? Merlans Forever, Bulag, Pipi at Bigi. BCBs, sino pa? Ben Marwerte, ang dami yan. Norberto Nicolas Jr., Dr. Toto, masyadong halata ang NBI po. Irene Ireneo Arabit, Boss, Bingo na po silang lahat. Elena Messina, okay, tapos si Domingo Barameda, marhay na hapon, marhay na banggi, mga Bicolano sa Antipolo at sa ibang lugar. Rolando Alagar, magsalita yang kanamina bago ka mahulog sa bangin. Okay, tapos iniimbita ko si Amina Pangandaman na magsalita ka na, you curse them. Tapos trillions, tapos si Yung Alonto, oy, wala ka ng pag-asa, nasa sementeryo, sa impyerno ka na. Arasausa, good afternoon. John Mark Cañas, watching from Cebu Province. Vicente Jr. Barnido,
Pa-shout out Dr. Toto Tirador from Pasig City. Arnold Ernesto Patindi Galawan ng mga syndicates. Very organized. Jermeline watching from Kapas Tarlac. Bayap Abingi sa mga taga-Kapas Tarlac. Ginalin Isaac. Yung mga bulag dito, bakit ninakawan na tayo? Nathaniel Bruce Cabidog. Ang papel ni Matibag para ay hindi makatestigo ang Brig 28. Wala na talaga ang gobyernong ito. Ben Marwerte, sino ang teacher ni Baligod? Ang writing composition, hayaan mo na yan. Hindi na importante yung writing composition. Ginalin Isaac, alam nila yung mga tama ng maleta. Kaso money, tawag kanta. Money, money, money! Merlans Forever. Sino pa? Vicente Barnido. Helen Baguio. Your reaction. Please, sa interview ni Atty. Gwenson kay Atty. Panilo. Sige, mabasay, panoorin natin. Ginalin Isaac, matapos lang ang issue sa dala lagi ng tae. So, Antia Gesta, Eddie ang Agbayan. Agbayani. O, Eddie Agbayani. Si Matibag, barkade ni Atayde. Yes, si Atayde. Palabas ko nga yan. Cool look. 20 lang nanonood, tapos ang 20 lang nanonood. Romel Bingson, Mr. Chair, the protector, the lawyer, and the witness. Naim Bagarabim, Tirador, Dr. Efren Infante, Dr. Toto, good evening po. Like Dan from Nueva Ecija. Ernesto Camacho, may patutunguhan ba ang investigasyon? Wala. Ontor, HJW, 300 kongresistas exposed na po online. Losito Diaz, Duterte pa rin kami, Sir Toto. Kaya nga kanta, sa Pilipinas, Duterte pa rin. Di ba sa kanta nila? Salute sa lahat ng ex-Marines at Army at mabunyag na ang katotohanan. Leonard Brosas, maupay na gabi sa mga Sabang, sa Leyte, Agbiliran. Tapos si Ben Marwerte, tikalon pala yun si Gutisa. Lucita Diaz, Raga, Surigao del Norte kami, Duterte, mga tao doon. Wow, maradyao nga duyong. Sa inyo hurot, mga taga Surigao. Galaxy, limas ang pera ng bayan. Bisibis, tinago ni Tambalusos, Judas, Sigutesa, at pinarikant ang affidavit. Grace Laurio, tapos Lucita Diaz, Surigao Galit, tapos Yasmin Martin, Tri Santos, Lucita Diaz, Mimi Authority, si Ronel, si Jimmy Dinampo, si Rogelio Dominguez, DDS, walang tigil sa kakaiyak. Hindi naman ako umiyak, DDS ako eh. Tari Yoga, basta na panahon ni BBM, hindi na pwede pagkatiwalaan. Mikoy, katuto, buti na lang nilamasan ka, mahimasmasan ka at naging DDS ka na rin. Brian Rodriguez, at Tony Toto, nakababain. Daytoy. Bis, Saksin down. Kayo makamarko, sabihin nyo na ang lahat ng paninira kay Inday. Kaya sa iyo ko Dr. Lorilito Burha, Jimmy Dinampo, tapos si Leonard Brosas, Maria Biboso, Rogelio Dominguez, Sochidon, ulok mo. Breaking news, tinurjak ni Flavi si Din. Sige, hanggang dyan na lang. Maraming salamat at pakilike mo para pag vlog ko, may informahan, may notify na kagad kayo at manood kayo at lahat kayo ng mga titira sa akin, manood kayo.